Rebolusyong Pranses. Ang Rebolusyong Pranses, mga salik, noong 1774 umupo sa trono ng France si Haring Louis XVI. Minana niya ang isang kaharian na pinatatakbo ng makalumang patakaran, isang sistemang walang ipinagbago sa loob ng mahabang panahon. First Estate. Ang unang antas o First Estate ay binubuo ng mga pari na siyang may hawak sa buhay, politika at panlipunan ng bansa. Sila ang nagmamay-ari ng ikalimang bahagda ng buong lupain ng France. Karapatan din nilang mangolekta ng buwis sa mga magsasaka at hindi rin sila kasali sa pagbabayad ng mga buwis. Isang katangian ng lumang rehimen ay ang magarbong pamumuhay ng hari mula pa kay Haring Louis XVI na siyang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Walang paraan upang mapigilan ang pagmamalabis ng hari sa dahilang taglay nito ang lubos ng kapangyarihan. Ang mga tao man ay nahahati-hati sa tatlong pangkat. Maharlika. Ang mga maharlika ang bumubuo sa ikalawang estado. Nagtataglay din sila ng mga karapatan tulad ng di pagbabayad ng buwis. Sila ang namuno sa kanilang mga lupain gaya ng isang hari at habang ang mga kasama ay namumuhay sa kahirapan at kasalatan, sila naman ay namumuhay sa kasaganahan at luho. Karaniwang tao. Ang ikatlong antas ay binubuo ng mga karaniwang tao na siyang pinakamarami sa buong populasyon ng bansa. Sila ang mga mangangalakal, profesional, manggagawa at mga magsasaka. Damang-dama ng pangkat na ito ang kawalan ng katarungan. Bukod dito, marami sa kanila ang nakapag-aral kung kaya taglay nila ang mga kaisipang liberal ni Rousseau, Montesquieu at Voltaire. Buhay na buhay rin sa isipan nila ang tagumpay ng mga Amerikano laban sa Britain. Ang Estado General. Napilitang ipatawag ni Louis XVI ang Estado General o ang Kongreso ng France na hindi na nagpupulong mula pa noong 1664 na ang layunin ay upang makakuha ng pondo. Nang magpulong ang Estado General sa Versailles noong 1789, binuo ito ng tatlong kapulungan, ang unang estado, ang pangalawang estado at ang ikatlong estado. Sa pagpupulong na ito, iminungkahi ng ikatlong estado na sila ang magpupulong bilang isang kapulungan upang makasiguro na makakakuha ang nakararami ng kailangan sa kanilang mga patakarang ipapasok. Tinanggihan ito ng mga pari at mga maharlika. Hindi gumawa ng anumang aksyon ng hari tungkol sa bagay na ito, kung kaya't pagkaraan ng mahabang panahon ng pagdedebate ay ipinoklama ng ikatlong estado na sila na ang pambansang asembleya. Ipinasara ng hari ang silid-pulungan nang makita niyang handa nang magpulong ang ikatlong estado, kaya't sila ay lumipat sa may tennis court sa loob ng palasyo at dito sumumpa silang hindi maghihiwalay hanggat hindi nakabubuo ng mga maharlika at pari upang sumama sa kanila.